Good morning guys. Ayan. Napakaganda po ng sikat po ng araw mga kabakyard. At kagabi nga po ay napakalakas po yung ulan. So bago tayo pumunta sa ating vlog for today ay kukuha muna tayo ng auulam nating ito. Alokbate. Ayan, mga kabakyard, sino po ang nag-uulam po sa inyo nito mga kabakyard, yung alokbate? Base po sa konting trivia lamang po mga kabakyard, base po sa mga eksperto, ayan, ang pagkain daw po ng mga halamang mapupula ay mas marami pong bitamina o protina na ating makukuha. So pagka tayo po ay kumain mga kabakyard, mas maganda pong kumain tayo o piliin po natin yung mga mapupulang mga pagkain. Ayan, dahil ang mapula po daw ay talagang napakayaman po ng bitamina. Unlike doon po sa mga ibang mga gulay na hindi naman po lahat na mga gulay na hindi po pula ay hindi na masustansya. Ang alugbati po kasi mga kabakyard ay dalawang klase po yan. May berde at ito pula. Pero kung pagbabasihan po natin yung kulay, mas maganda daw po na at mas maraming protina po yung pula. So kung tayo po ay mag-uulam po, mas pipiliin po natin yung pula na alugbate. Yan. Kumain po tayo ng mga mapupula para tayo po ay lalong mas sumigla. Yan, gaya din po sa bigas mga kabakyard. Ayan, sabi nga nila mas maganda po yung bigas na pula. Yan, lalo na po sa mga nagda-diet dahil mas mababa po ang calories. Dahil ang bigas po kasi mga kabakyard ay talagang mayaman po sa carbohydrates, kaya mas maganda daw po lalo na sa mga nagda-diet yung pula. Ayan, gaganda po yung talbos mga kabakyard, oh. So ayan, ayan po yung konting trivia natin mga kabakyard. Kumain po tayo ng mga mapupula. Kahit sa mga prutas mga kabakyard, ayan, mas maganda dahil tingnan nyo na lang po yung mga ubas, ayan, yung mga mansanas, ayan, diba, napakasustansya po yung mga prutas ng mga mapupula. Ayan, so ayan mga kabakyard, ano lang yan, nabasa ko lamang naman po sa sa isang libro, ayan, mas masustansya pala yung mga mapupulang pagkain. Ayan. So ito mga kabakyard, oh, ang ganda ng talbos, oh. Ihahalo natin ito mga kabakyard sa sa yung bitsuelas. Ayan. O kaya monggo, pero bitsuelas yata yung niluto ng ating may bahay mga kabakyard. So bitsuelas po natin muna ito ihahalo. Sarap nito mga kabakyard. Tapos sasahugan natin ng yung dried na hipon. Yan. Huwag na tayong magkarne mga kabakyard dahil napakamahal ang karne. At talagang pagka tayo po ay mataas po ang ating dugo, ayan, kailangan pong maggulay-gulay muna tayo para mas tumagal pa tayo dito sa mundong ibabaw. Ayan. So ayan, gutom na po yung ating mga alaga, pero mamaya kayo kukuha lang po tayo ng mauulam mamaya tanghali at magpapakain ako sa inyo mamaya.
Alam niyo mga kabakyard, kaya kumuha na po ako ng talbos nito dahil mamaya lang po ay mag-i-spray tayo ng pamatay insekto dyan po sa ating ampalaya. Maaga pa kasi mga kabakyard, kaya ayan, kumukuha muna tayo ng ating mauulam para naman may mauulam tayo mamaya nga tanghali. Ganda ng mga talbos mga kabakyard. At lalong mas gaganda pa ito mga kabakyard pagka ganito nga natatalbusan natin yung ating mga ganito nga klaseng gulay, yung mga tinatalbusan. Kasi gaya nito mga kabakyard, ayan napakarami ng sanga. Bawat pagpuputulan po ng ating tatalbusan, ayan, magsasanga po yan. So mas mainam po na pagka ganitong mga tanim po natin talagang talbusan po natin ang talbusan. Yan. So tama na siguro ito. Yan. Marami-rami na rin po ito mga kabakyard dahil hihimayin pa ito. Ito kasi yung gulayan natin yung ampalayan natin mga kabakyard. Pag nag-spray tayo dito baka mamaya maanuhan po ng gamot. Yan. Siyempre hindi naman po maganda sa ating kalusugan. So mas maganda na yung magtalbos na tayo ng maaga. So ayan mga kabakyard. Yung talong pala natin mga kabakyard ay tuloy-tuloy pa rin po yung harvest natin. Yan, bali binili po yung mga bunga po niyan nung kinuha po yung mag-aalaga po ng baboy sa atin na taga Magat Dam sa Hydro. Ayan. Pero marami pa ring bunga. Every 3 days po yung bagsak po natin dito. Daming parang walang bunga mga kabakyard, pero pagka namitas ka dyan halos dalawang timba po ito. Ito yung naharbisan. Yan, sa laki na kasi nito mga kabakyard, sa isang puno halos mahigit 10 bunga yung mapipitas mo dito sa bawat puno. Yan, makikita mo dito. Yan, yan, yan. Marami pagka sa baba mo tingnan mga kabakyard, ayan, mga kabukid, marami nga pong bunga. Ganoon din po sa kabila mga kabakyard. Hindi na po natin nagagawan po ng videos ito dahil talagang kung minsan talagang marami po tayong ginagawa talaga. Ayan. So tara mga kabakyard, sa kabila kunin ko na pong itong pagkakataon na ito mga kabakyard para ma-update ko po kayo sa ating gulayan na tuloy-tuloy pa rin po yung income po natin dito sa ating gulayan. Ayan, ang hindi na lamang po na ituloy yung kalinisan nito dahil talagang tingnan nyo mga kabakyard, marumi na po yung paligid, pero yung talong tuloy pa rin ang bunga. Napakaraming bunga mga kabakyard. Gustong gusto po kasi ng talong pagka ganitong umuulan. Wag lamang pong mababad sa tubig, talagang mas gustong gusto po ng talong, unlike po sa mga ibang gulay na pagka sobrang ulan talagang maglalapnos yan. Yan. Hindi po gaano makita yung bunga mga kabakyard, pero pagka dito sa ilalim, ayan, marami pong bunga.
pagka nag-harvest po kami mga kabakyard, mga kabukid, ayan, talagang itinataas po namin yung mga sanga. Ito po kasi mga kabukid ay hindi na po ako nag-pruning dahil mahal po ang gulay, sayang po yung maibubunga pa sa mga sanga na nasa baba. Yan, samantalahin po natin yung kamahalan po ng gulay. Pero pagka hindi po mahal ang gulay, yan, nagtatanggal po ako ng mga sanga at yung talagang sa taas lamang po ako nagpapabunga. Nang sa ganun ay mas mabilis pa pong lumaki yung mga bunga. Mas maganda po talaga. Pero ngayon na mahal po ang gulay, hindi naman po sila namimili sa taas po ng gulay. Yan, sayang din po. So ganyan na lang muna mga kabukid. Andyan po yung mga native chicken natin mga kabakyard. Ayan, talagang mga pasaway po sila. Hindi na po sila mapigil kung saan lang sila naghahanap ng makakain po nila. So ito mga kabakyard, day 4 na po yung ating mga biik. Ayan. Ayan, busog sila. At siyempre ginaw na din po sila mga kabakyard dahil pinalitan na po natin yung rice straw na ating nilalagay tuwing gabi. Pero okay lang yan mga kabakyard, wag lamang po yung sobrang ginaw nila dahil ayan din po yung isang cause kung sila po ay magtae. Ayan. Pagka sobrang lamig po ang o nalambigan po yung ating mga biik, yan po yung dahilan para kung sila ay magtae. So, wag nating hayaang malambigan po ng husto yung ating mga biik, mga backyard. So, ayan, nagtry na rin po tayo magpakain sa kanila kahapon. Hindi na po natin kuhanan po ng video pero ulitin po natin mamaya. Mahirap po kasi timingan pagka ganyang mga edad, mga kabakyard, yung pagtuturo natin na sila po ay kumain. Yan, papahiran po natin yung dede po nila ng yung booster feeds. Tutunawin po natin at talagang ipapahid natin sa kanilang dede para talagang matitikman po nila at doon po magsisimula na habang tumatagal malalasahan po nila yung booster feeds. Yan, unti-unti po silang kakain. At pagdating po ng 5 araw bukas, pwede na rin po tayo maglagay po dito sa lapag. Ikalat lang po natin dyan yung booster feeds at yan, unti-untiin po nilang lalaruin hanggang sa matikman po nila. Yan, doon na magsisimula mga kabakyard. So abang-abang lamang po tayo mga kabakyard. Ito po yung video po natin ito ay ginawa po natin ito dahil sa isang subscriber po natin na gusto niya mag-business ng baboy. So ito na po yung hindi lamang po para sa kanya, lagi po sinasabi na para po sa mga baguhan na ang pinasok ay pagbababoy. Ayan, mag-subscribe ka na kaibigan at talagang dito ayan, masusundan mo kung paano po mag-alaga ng isang inahin hanggang sa maiwalay. Ito na po yung videos ko mga kabakyard hanggang sa maiwalay. Yan, wala po tayong lilihim po dito. Lahat po ipapakita po natin dito. Yung program po natin at lahat po ng mga inject natin sa ating mga biik at sa inahin. Ayan. So, hanggang dito na lamang muna ang ating vlog mga kabakyard. So, ayan, talagang busog na busog pa sila yung kanilang mama. Ayan, nagpapahinga dahil kakakain lamang po niya mga kabakyard. Ayan. Ingat po tayong lahat mga kabakyard. Salamat po sa inyong suporta lagi sa ating channel. Yan,
bago nga pala tayo magtapos, shout out sa iyo manang Inat Backyard. Yan, good luck po sa iyong pinaplanong business tungkol po sa pagbababoy. So maraming pong salamat, sana makatulong po sa inyo ang ating channel, dahil ang layunin po ng ating channel ay makatulong sa lahat po ng nagbababoy, lalo na sa mga nag-uumpisa po mga kabakyard. So God bless you all mga kabakyard, ingat po tayong lahat. Yan, thank you so much for watching.